Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 159. Psalms chapter 46 verse 1 to 3. Sabi dito, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay. Kahit na magngalit yaong karagatan at ang burol mayanig at magimbal. There are times sa buhay natin na nagkakaroon tayo ng problema na napakalaki na kung saan nagda-doubt tayo dahil dun sa sobrang tindi ng mga problema. Nagpe-pray naman tayo pero kagaya ng iba, minsan parang pakiramdam natin na hindi tinutugon ng Panginoon yung mga panalangin natin. Or para bang sinasabi sa Bible na God will provide, pero patong-patong pa rin yung mga bayarin at nape-pressure ka sa yung financial status. Hindi ka sigurado kung ano mangyayari sa hinaharap, or minsan nagdadatingan yung mga kung ano-anong mga kalamidad. Nito lang yung nangyayaring mga lindol, di ba? Grabe yung lakas ng mga lindol na nagbabagsakan yung mga building. At hindi naman nililihim ng salita ng Diyos yung mga ganitong pangyayari. And Psalms 46 verses 1 to 3, nire-remind tayo dito na ang Diyos ay hindi malayo sa atin. Pag shaky yung buhay, parang pakiramdam natin wala ang Panginoon. Pero ang katotohanan, nandun si Lord. Si Lord yung ating refuge and our strength. Siya yung ating kanlungan, at the same time siya yung ating kalakasan. Pag sinabing kanlungan o refuge, ito yung a safe place para sa bawat isa sa atin. Sa kabila ng mga nangyayaring kaguluhan sa mundo, si God yung ating safe place. And siya rin yung ating kalakasan kapag tayo ay parang nanghihina na, parang nawawala na ng pag-asa. Siya yung magiging kalakasan natin. Kung i-apply natin siya ngayon, ito yung mga pangyayari sa buhay natin na para bang ang gulo-gulo na ng daigdig. Sa Pilipinas, ang gulo ng gobyerno, puro patayan, puro karahasan, and puro kalamidad ang dumarating. Yet, sa lahat ng mga nangyayari na yon, ang sabi sa Psalms 46 verse 1 to 3, sabi doon is, huwag daw tayong matakot, hindi daw tayo dapat matakot dahil meron tayong kanlungan at kalakasan yun ng ating Panginoon. Hindi tayo dapat matakot, hindi dahil sa hindi magulo ang daigdig, or wala tayong pakialam sa mga nangyayari. Hindi tayo dapat matakot dahil alam pa rin natin na si God pa rin yung nasa trono. At hanggat siya yung Diyos na lumikha ng langit at lupa, at siya pa rin yung nasa trono ngayon, siguradong sigurado na siya pa rin ang may kontrol ng lahat ng bagay. Na sa isang iglap, sa isang salita lang niya, ay kayang patigilin ng lahat. Itong dami ko napanood na video tungkol doon sa lindol. And let's pray for Gensan. Grabe, si 7.8 magnitude, di ba? Ang nakikita ko dun sa video, sa sobrang yanig, ang laging tinatawag ng mga tao, Lord, Lord, Diyos ko. Alam mo yun? Puro ganun, puro pagtawag, save me. And that is a good thing, mga kapatid. Sa bawat pagbigas natin, pagtawag natin sa Panginoon, na wag isa puso talaga natin, na siya talaga yung gawin nating Panginoon ng buhay natin, na kayang magbago ng bawat pagkatao natin, di ba? Sa bawat pagtawag natin sa Panginoon, ang Panginoon ang kayang gumawa ng mga bagay na isang salita lang niya kayang patigilin ng mga bagyo. Naalala ko yung story ng naglalayag sila, tapos bumabagyo, si Jesus natutulog. So naging devotion ko to dati, and na-amaze ako doon kasi si Jesus, habang bumabagyo, natatalsikan siguro siya ng mga alon or mga ulan, ganyan. Hindi siya nagigising. Di ba? Nagsishake yung boat, hindi siya nagigising. Umuulan, hindi siya nagigising. Ang tanging lang nakapagpagising sa kanya, nung tumawag na yung mga disciple na kasama niya. Parang sinabi na, Panginoon, wala ka pang pakialam sa amin. Tapos nagising si Jesus. Yun lang yung time na nagising si Jesus. Hindi sa mga bagyo, tulog na tulog siya at peace siya habang bumabagyo, habang para siyang pinaghihili habang gumaganon yung mga bagyo, yung bangka nila. Pero nung tinawag siya ng mga disciple, tumayo siya, tapos
isang salita niya, peace be still, tumigil yung bagyo. Ganun ka-powerful ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So ano yung point ko dito? Tama na tumatawag tayo sa Panginoon. Sabi pa nga sa Bible, di ba? Kung ang mga tao daw ay magpapakumbaba, tapos hahanapin ng Panginoon, ang mukhang Panginoon, tatawag sa Kanya at magsisisi sa lahat ng mga kasalanan, di ba? The Lord will heal our land. Yun ang sabi. And ang nagiging problema lang talaga sa atin, hanggang ngayon talaga, ayaw pa rin nating hanapin yung mukha ng Panginoon. Ayaw pa rin talaga nating tumawag sa Kanya. Ayaw pa rin talaga nating magsisi sa lahat ng mga kasalanan natin. Hindi tayo perpekto lahat, mga kapatid. Pero iba yung ipinagkakatiwala na natin yung buhay natin sa Kanya, na ina-acknowledge natin na ikaw yung Panginoon, ikaw na yung Panginoon ng buhay ko, ikaw na yung mag-control. Yun. Susunod ako sa lahat ng pinag-uutos mo, sa mahirap or hindi mahirap na sitwasyon ng buhay, handa akong sumunod sa iyo. Ngayon isipin natin sa sarili natin, may ano yung mga pinagdadaanan natin na parang kaparehas ng mga kalamidad. Yung lindol, kaparehas nun. Maaring mga problema, isang matinding problema. Maaring yun nga, yung katakutan dun sa hindi natin alam yung mangyayari in the future, di ba? Maaring yung mga tao kanina, kitang-kita ko yung takot nila, di ba? Kasi ang totoo, mga kapatid, pag oras na ng mga ganong pangyayari, talagang si Lord din talaga yung natawagin natin. Yun yung nakita ko kanina doon sa mga video habang pinapanood ko. Si Lord yung tinatawag talaga nila. Ang nakakapagtaka kasi, bakit pagdating ng oras ng kagipitan, tumatawag tayo sa Panginoon, pero pag oras ng okay yung lahat, ayaw natin siyang pansinin. Nawa, sa bawat araw ng pagising natin, sa bawat araw ng paglalakad natin sa mundong ito, nawa maniwala tayo sa Lord, hindi lang tuwing may problema. And pasalamatan natin ang Panginoon dahil puro warning pa lang talaga yung binibigay niya. Hindi pa talaga siya bumabalik dito dahil binibigyan pa niya tayo ng pagkakataong magsisi sa ating mga kasalanan at tumalikod sa ating mga kasalanan at sumunod sa Kanya. Di ba? He is the only way, the truth, and the light. Pagkatiwalaan natin siya, siya yung gawin nating kanlungan. Siya yung gawin nating masasandalan sa lahat. Sa araw-araw, hindi lang tuwing may lindol. Sa araw-araw. Meron pang mas matinding problema kaysa sa mga lindol. And that is kung hindi tayo kumikilala sa Diyos, hindi tayo sumusunod sa Kanya. So, tanggapin natin siya sa ating buhay. Nawa, imbis na ma-overwhelm tayo ng mga problema or ng mga pagdududa natin or pag-worry natin sa buhay na to, nawa, ipagkatiwala natin ang bawat sarili natin, ang bawat buhay natin sa araw-araw sa Panginoon. Dahil sabi dito sa binasa natin, si God yung ating kanlungan at ating kalakasan. Siya yung bahala sa atin, mga kapatid. Hindi biro yung nangyayari sa mundo. Mga kalamidad, mga nangyayari sa gobyerno, mga patayan, hindi na secured yung mundo na to. Hindi mo alam, naglalakad ka lang dyan, bigla ka ng babarilin. Alam mo, hindi mo masabi. Bigla na lang may aksidente, hindi mo masabi. So nawa, kung napapanood mo to, ibigay mo na, isurrender mo na yung buhay mo sa Panginoon. Kasi hindi natin masasabi kung hanggang kailan. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa buhay mo, nawa, tanggapin mo siya at papasukin mo sa buhay mo. Hayaan mo na siya yung mag-control ng buhay mo at pagkatiwala mo yung buhay mo sa Kanya. Sa araw-araw, tawag tayo kay Lord. Takbo tayo kay Lord. And makakaranas tayo ng kapayapaan, kalakasan, confidence, at kasiguraduhan na ang lahat ay magiging maayos basta kasama natin ang ating Panginoon. So God bless everyone, and nawa ay patuloy natin palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong ito.